Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong pag-aaral again is the continuation of our series on leaving your baggage behind. Part 6 na po tayo. At sa umaga pong ito, we will be leaving the baggage of depression. Ayan. So marami na po tayong natalakay sa halos 5 araw na po na pagtalakay natin sa bagay na ito. Yung unang 2 araw, tinalakay po natin on the bag of unforgiveness. Sumunod po yung bag of guilt. Sumunod po yung bag of fear. Ngayon naman pong araw na ito, tatalakayin natin yung bag of depression. When Jesus sent out His disciples to spread the news of His kingdom and to share His love among people, nagbilin po ang Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 10. At ang sabi po niya, "Don't carry a traveler's bag with a change of clothes and sandals or even a walking stick. Don't hesitate to accept hospitality because those who work deserve to be fed." Again, uulitin ko, contextually, ipinakikita po ng Panginoon dito na sa inyong paghayo sa buhay na ito, importante na dalin lang ninyo ang mga bagay na mahahalaga. Magtiwala kayo sa Diyos sa inyong pagsunod at paglakad sa buhay na ito. Do not carry extra baggages with you because those things will hinder your progress and it will hinder your growth. No, God has an amazing journey, and this journey is planned by God for you. But in order for you to experience it and to experience the great plan of God, you got to let go of some baggage and you need to travel light. Again, sa ilang araw na po nating pagdidiscuss, I hope na pagpala na po kayo ng ilang mga aral tungkol sa unforgiveness o unforgiving spirit na minsan ay baggage natin, yung guilt na atin pong daladala sa ating mga puso, pinatawad na tayo ng Panginoong Jesucristo, ibig lang sabihin, malaya na tayo sa mga guilt of the past sins natin. Pinatawad na po tayo, kaya dapat magpatawad din tayo. No po? At tinalakay po natin kahapon yung spirit of fear, yung baggage of fear, na madalas hindi tayo nagtatagumpay because of fear in our hearts. Natalakay na rin po natin yung baggage of worry. Tayo po madalas ay may mga daladala sa ating bagahe ng mga alalahanin, ng mga pag-aalinlangan at we worry a lot. And most of the time, the things that we fear, we worry, ay hindi naman mga nangyayari o hindi nagaganap. So mga kapatid, kung bago lang po kayo sa channel na ito, at ngayon nyo lang po nabuksan at nakapasok dito, balikan nyo po yung ilang mga naunang mga aral natin and you will be blessed by the message that God wants you to have and to hear. So this morning, ating pong tatalakayin yung tinatawag na bag of depression. And to start with, i-define muna natin kung ano ba tong bagahe na ito. Ano ba yung depression? Sabi po, depression, major depressive disorder, ang tawag ng iba, is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel. Ulitin ko po. It is a common, ibig sabihin pangkaraniwan, pero serious medical illness that negatively affects how you feel and the way you think and the way you act. So, ito po 'yon, no? At fortunately, ito naman pong depression is treatable. Lalo na po sa panahon ngayon. Kapag naagapan po ito, na-discovery agad ng taong meron siyang depression, ay natitreat po ito, nagagamot po ito. Pero depression causes feelings of sadness or loss of interest in activities na dati ay ine-enjoy mo. Kaya ito po yung mga palatandaan. Kung meron ka mga bagay dati na kinasasabikan mong gawin and yet bigla ka nawalan ng interest, ito po yung mga simptomas. It can lead to a variety of emotional and physical problems and can decrease your ability to function at work and at home.
And if you are a Christian and you are walking in the Christian life, whatever you are planning to do in the future, you will be affected by depression. Baggage ito. At ito pong baggage na ito, hindi healthy na dala-dala natin. Dapat po ito iniiwanan. Ang tanong, paano? Alam niyo po, yung mga signs and symptoms of clinical depression may include, ito po yung ilang mga palatandaan. Una, yung feelings of sadness, tearfulness, emptiness, hopelessness. Itong mga ness na ito. Ito po ay palatandaan na maybe you are on a depressing stage. Yung pong angry outburst, yung biglang pagiging magagalitin, yung irritability, yung frustration, even on a very small matters. Yung maliliit na bagay lang, irritable ka, frustrated ka. Yung loss of interest, loss of pleasure in most of all the normal activities, kahit nga sa sex o yung hobbies, o yung sports, yung mga dating kinasasabikan mo at gusto mong gawin and yet hindi mo na gustong gawin ngayon, that is a sign. Minsan yung sleep disturbances, including insomnia or sleeping too much. Vice versa, ano po? Sobrang tulog o hindi naman mapagkatulog. Minsan tiredness and lack of energy. So even small tasks, hirap na hirap kang gawin at minsan you need an effort to do it. Kahit nga paliligo, no? Pag ang tao depressed, ayaw din maligo, ayaw mag-makeup, ayaw maglinis ng katawan. So reduce ng appetite, weight loss, or rather kabila naman, increase in craving for food and weight gain. Extreme yan It's either sobra na payat dahil ayaw kumain o kain naman ng kain. Kaya yung kain ng kain, minsan yan, epekto rin yan ng tinatawag na depression. So ang susunod po niyan, anxiety, agitation, or restlessness. Mabagal kang mag-isip. Yung speaking or body movements are slow. Minsan, effect po ito ng depression. Andun din yung feelings of worthlessness. Yung wala kang tingin na halaga sa sarili mo. Laging may guilt. Kaya magkakapatid yan Worry, fear, depression, and guilt. No? Magkakasama yan sa isang bagahe. Kung meron pong fruits of the spirit, ay meron din pong fruit of depression. Magkakasama po yan. No? At yan po ay laging isang bungkos na kapag nandyan, ay magpapahirap sa iyo. No? Nahihirapan kang mag-isip, yung trouble thinking, concentrating, making decisions, and sometimes even remembering things. Ito po yun. Yung frequent or occurrent thoughts of death, suicide thoughts, suicide attempt, or suicide. Ito po ay palatandaan of being depressed. Minsan po yung unexplained physical problems. Wala ka namang sakit, pero pakiramdam mo may sakit ka, at kasama na rito yung mga sakit like back pain, headaches. Ito po mga kapatid ay palatandaan ng isang taong depressed. Kaya if you have at least 5, take note na po, at least 5 of the things I mentioned, pag-isipan po ninyo, maybe you are heading towards depression. Alam niyo po mga kapatid, araw-araw we rub shoulders with people who are desperate, who are hurting, who are lonely. Nasasalubong natin sila, nakakabanggaan natin sila ng braso, minsan kasama natin sila sa trabaho o kasama natin sa ating mga buhay. We may not even be aware of the dark road they are traveling, and sometimes hindi natin sila napapansin. Maybe the reason why is napakabilis ng takbo ng buhay, masyado tayong busy, preoccupied, o overwhelmed sa ating mga sarili, kaya hindi natin sila napag-uukulan ng pansin. Minsan may mga magulang nagugulat na lang sila, yung anak nilang dalaga o anak nilang binatilyo ay nandun na pala sa stage of being depressed. And to be honest, many days we might be those people, the desperate, the hurting, the lonely, just needing someone to notice. So, slow down, take time, at sa oras na ito, aralin natin kung ano ba ang binabanggit nating baggage na ito. Sa Biblia, hindi naman po literally ay binanggit yung word na depression. You cannot find it in the scripture except probably on some new translations of the Bible.
Kasi yung mga bagong translation ngayon, ginagamit na nila yung word na depression. Pero sa Bible, it is often referred to sa mga word like downcast, di ba? Broken-hearted, troubled, miserable, despairing, and mourning. Among others, throughout the word, there are number of stories about godly, influential men and even women of faith who struggled and battled through dark times of hopelessness and depression. Minsan, hindi lang po yung term na depression ang ginamit because sabi ko nga sa inyo, before, ang tawag sa depression ay hindi naman depression kung hindi yung mga term na binanggit ko na kanina. So many of us find ourselves struggling today maybe by enumerating some of the people in the scripture, men of the scriptures na nakaranas ng depression, ma-encourage tayo na hindi pala tayo nag-iisa. So we don't have to stay stuck with the feeling of being depressed. There is hope. At sa umaga pong ito, tingnan natin, I would like to enumerate 7. Wow, Pastor, dami pala, no? Opo, 7. 7 lalaki na mga kilala sa Biblia na hindi natin nakakalain, na hindi marahil ninyo iniisip na sa kanilang mga panahon ng paglilingkod sa Diyos ay nag-suffer din sila ng depressing stage. Unahin na po natin yung pinakabida. Hindi naman pinakabida, yung sikat lagi sa mga istoryang pambata. Yung pumatay sa higante. Sino ba yon? Yung pumatay sa Gulayat. Walang iba yon kundi si David. Si David po mismo, David was troubled and battled deep despair. At in many of the Psalms na isinulat po ni David, mababasa po natin yung word na anguish, loneliness, fear of the enemy. His heart cry over sin and the guilt he struggled with because of sin. And we also see his huge grief in the loss of his sons. In 2 Samuel chapter 12, 15 hanggang 23, 2 Samuel 12, 18 hanggang 33, mababasa nyo po ron yung kanyang pananangis, yung matindi niyang panaghoy. He was on a depressing stage nung ang kanyang anak ay, ay namatay, hindi po ba? So in other places, David's honesty with his own weaknesses gives hope to us who struggle today. Yung mga karanasang ito ni David, sana makahamon sa atin na si David ay dumaan dito, though he was a king, though he was known to be a man after God's own heart. So kung hindi siya exempted dito, kapatid, di rin tayo exempted eh. But the thing that we need to learn is na pagtagumpayan ito ni David, at naging David siya nung napagtagumpayan niya ang mga bagay na ito. Sabi po ng Psalms 38 verse 4, sabi ni David, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Yung guilt daw because of his sin to Bathsheba, to Uriah. Ang matindi yun, yung epekto nun, talaga yung guilt na yun, nagpa-depress sa kanya. Sabi, I was overwhelmed with guilt like a burden too heavy to bear. Tapos sa Psalms 42 verse 11, ano po sabi ron? Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Sa mga talata pong ito, napakarami niyan sa Book of Psalms. Ang Book of Psalms ay hindi lang po mga awit ng papuri sa Diyos. Mga panaghoy din po yan ni David ng kanyang mga matinding problema sa paglaban sa depression. So David was troubled and battled deep despair. Pangalawa, si Elias, si Elijah. Alam niyo naman ang kwento niyan. After great spiritual victories over the prophet of Baal, this mighty man of God feared and ran for his life, far away from the threats of Jezebel. And there in the desert, he sat down and he prayed, defeated and worn. 2 Kings o 1 King chapter 19 verse 4. Ano sabi ni Elijah sa kanyang prayer? I have had enough, Lord, he said, take my life. I am not better than my ancestors. This is a cry, a prayer of a depressed person. I have had enough.
Ayoko na, Panginoon. Suko na ako, Panginoon. Ito pong mga ganitong klase ng panalangin ay panalangin depressing. Suko na ako, Panginoon. Wala akong silbi. Hindi ako marunong. Wala akong kakayahan. Mga kapatid, ito po ang prayer ni Elijah at ang Diyos inintindi na siya'y nasa sitwasyon na kailangan ng tulong, kailangan ng kagamutan, kailangan ng pahinga. So, kumusta ka, kapatid? Tuloy pa ho natin. Number 3, si Jonah. Jonah was angry and wanted to run away. After God called him to go to Nineveh para mangaral, he fled as far as he could. And after a storm at sea, being swallowed by a giant fish, and then being saved and given a second chance, sumunod naman siya. So anong ginawa ni Jonah? He preached God's message to the people of Nineveh. And God's mercy reached out to all people who turned to Him. But instead of rejoicing, ano po ang nangyari? Jonah got mad. Nagalit si Jonah. At ang sabi niya sa Jonah chapter 4 verse 3, "Now, O Lord, take away my life." No, parehas ni Parehas ni Elijah, hindi po ba? Sabi niya, patayin mo na ako, for it is better for me to die than to live. No, tapos po sa Jonah 4:9, ituloy po natin ang basa. Ang sabi po niya, "And even after God reached out to Jonah again with great compassion, he responded, I am angry enough to die." Ayan. So, yung pong kanya, kasi ang inaasahan po niya, expectation niya, gugunawin ng Iraq eh. Ito pong Nineveh, ito yung Iraq, no? Pakiramdam niya, ang kanyang perception, matitigas ang ulo ng mga tao rito, gunawin ng Diyos ito. Pero nanampalataya sila sa Diyos eh. At nung nanampalataya sila sa Diyos, in-spare ng Diyos ang Nineveh. Pero si Jonah, sa halip na matuwa, na-depress. Minsan po, ito po ang problema sa atin. Yung depression natin most of the time, nangyayari kapag hindi nasusunod yung ating mga gusto. Dumarating ang depression hindi lang dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay, hindi lamang dahil si David namatayan ng anak, minsan po hindi lang dahil sa epekto ito ng mga kasalanan at guilt na ating nagawa, kundi madalas ito ay dahil sa hindi nasunod ang gusto natin, kaya po tayo nade-depress. Kapatid, kung depressed ka ngayon, ano kaya pinanggagalingan? Isa kaya doon sa mga bagay na tinalakay na natin? Pang-apat na tao, si Job. Si Job suffered through great loss, devastation, and even physical illness. Sabi po, si Job is a righteous man. No? This righteous man of God lost literally everything. Hindi ka ba naman depressed kung nawala ang lahat? So great was his suffering and tragedy that even his own wife said, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Job 2:9. And though Job rather maintained his faithfulness to God throughout his life, he struggled deep tragedy. And through it, he struggled also with depression. Sa Job chapter 3 verse 11, binanggit po ni Job, sabi niya, "Why did I not perish at birth?" Bakit hindi ako namatay nung ako'y bata pa? "And die as I came from the womb." Bakit hindi nung paglabas ko sa sinapupunan ng aking ina, patay na ako? Dumating siya sa ganon. Dahil napakabigat nung nangyari nga naman sa kanya. At siguro kung kayo po yun, kung tayo po yun, masasabi rin natin ito. Sabi ni Job chapter 3 verse 26, "I have no peace, no quietness. I have no rest, but only turmoil." Job chapter 10 verse 1, "I loathe my very life. Therefore, I will give free rein to my complaint and speak out in the bitterness of my soul." Job chapter 30 verse 15 hanggang 17, "Terrors overwhelm me. My life ebbs away. Days of suffering grip me. Night pierces my bones. My gnawing pains never rest." Mga kapatid, isa po si Job sa taong dumanas talaga ng very depressing situation. And he knows that depression is real.
Pero katulad ni Job, babanggitin ko po sa inyo, may cure, may treatment. Amen? Panlima, si Moses. Moses was grieved over the sin of his people. In his feelings of anger and betrayal from his own people, Moses, as a leader, was about ready to quit. He came down from his mountaintop experience with God with a commandment in his hand, only to find the Israelites people in complete chaos. Anong ginawa? Gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Kaya his heart cried to God, and on their behalf, galit na galit si Moses. He was desperate. Mababasa po natin to sa Exodus 32:32. Anong sabi ni Moses? But now please forgive their sin, but if not, then blot me out of the book you have written. Sabi niya, galit na galit si Moses sa mga tao. Yan, kukulit nga naman eh. Ang sabi ng Diyos, sige, pagpapatayin na natin yan, Moses. Nung papatayin na ng Diyos yung mga tao, ang sabi ni Moses sa Diyos, huwag naman, Lord. Patawarin mo ang kanilang mga kasalanan. Ngayon, kung hindi mo sila papatawarin, tanggalin mo na rin ang aking pangalan sa aklat na iyong isinulat. Ang tindi, no? Na-depress po itong si Moses dahil po sa pangyayaring ito. So sa Jeremiah Jeremiah, makikita po natin pang-anim, Jeremiah wrestled with great loneliness and feelings of defeat and insecurity. Jeremiah, by the way, is known in the Bible as the weeping prophet. Siya po yung sumulat ng lamentation. Imagine niyo lamentation, sa Tagalog panaghoy. Ang dami mong isusulat yung pang panaghoy, yung mga pag-iyak, pagtangis. Si Jeremiah po sumulat nun. Jeremiah suffered from constant rejection by the people he loved and reached out to God. And God had called him to preach, yet forbidden him to marry and have children. Siya po yung taong namuhay na mag-isa. He ministered alone, he lived alone, he was poor, he was ridiculed and rejected by his people. And in the midst of it, he displayed great spiritual faith and strength. And yet, we also his honesty, we also see his heart as he wrestled with despair and a great sense of failure. Sa Jeremiah 20 verse 18, ano po ang sabi po ni Jeremiah? Cursed be the day I was born. Why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow and to end my days in shame? Kaparehas ni Job, di ba? At naniniwala po ako marahil yung pagkakasalita ni Job na yun, nabasa niya yung sulat ni Jeremiah. Kasi sa sulat ni Jeremiah, sa panaghoy, no, ni Jeremiah ay kaparehas ng inusal ni Job. No, sumpain ang araw na ako isinilang. Why did I ever come out of the womb? Para makita lang ang kalungkutang ito sa huling panahon ng aking kahihiyan. Nakuha niyo po mga kapatid, marami pong mga tao sa Biblia, sikat, matatalino, malalakas, and yet dumating po sila sa point of depression. Sino pa po ang pwede nating gamiting example? Mga kapatid, pangit mang pakinggan, pero maniwala kayo o hindi, ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkakatawang tao, nakaranas po nito. Huwag po nating sabihing humahina ang Panginoon at ano tawag doon? Kasalanan ng bagay na ito. The first thing that I would like to clear is depression is not a sin. Depression is a feeling. It is an emotion. And as human, we are not exempted to it. Kaya kung nararanasan mo ito, you need help. At this point, you need somebody to care for you. Somebody to give you hope. Somebody to offer you joy and peace. At sa pagkakataong ito, ang Panginoong Hesus, kaya po siya dumalangin sa Ama, Ama, why thou art forsaken me? Kasi po, ito po yung nagagawa ng kasalanan. Tandaan po ninyo, ang nagagawa ng kasalanan ay ang paghihiwalay ng tao sa Diyos. At dahil po doon sa kalagayang iyon, depressing iyon. Ang Panginoong Hesukristo, ipinasan sa Kanya ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. And because He was made sinner, ang Ama tumalikod sa Kanya. Literally, pinabayaan siya ng Ama sa kalagayang iyon.
At sa panahong yon, no, he knew what was to come. Jesus knew that the time was up. He knew that God had called him to journey to a great suffering. He knew what must have happened in order for us to truly free from our bondage to sin. Our Savior, our Lord, was willing to pay the price on our behalf. But it wasn't an easy road. Isaiah prophesied that Christ would be a man of sorrows. Can you imagine? Sabi ni Isaiah 53 verse 3, He will be a man of sorrows and He will be acquainted with grief. Wow! A man of sorrows, a man acquainted with grief. We can be assured that in whatever we face, Jesus understands. He knows our weakness. He knows our suffering. Our greatest times of temptation and despair was known to Him because Jesus Himself traveled the road that way. He traveled the way of depression. He traveled the way of despair and temptations. Yet, the only difference is He never sinned. Yet without sin. And in the garden through the night, in Gethsemane, Jesus prayed all alone, calling out His Father, asking Him for another way. Mark chapter 14, 34 to 36, and He said to them, My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch. And He went a little beyond them and fell to the ground and began to pray that if were possible, the hour might pass Him by. And He was saying, Abba, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Ama, lahat ay posible sa iyo. Tanggalin mo ang sarong ito. Yet not what I will, but what you will. The Bible says that so great was His anguish that He sweat drops of blood. Luke 22:44. Amen? Siguro po, mga kapatid, sasabihin mo ay yung nangyayari sa iyo ay kalabisan na. Sobra-sobra na. Sa mga pinag-aralan natin kaya, hindi kaya lumabas na yung ating mga karanasan ngayon ay incomparable to what these people had experienced. And I would like to tell you this. What is true about all these stories and many others is this. In all these stories, God was with them. God was close to them. And God was near. Sabi po ng Psalms 34 verse 18, maganda po itong paalala sa bawat sa atin. Ngayong araw na ito, if you are suffering depression, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalms 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. He was there in the good days and in the dark days too. He didn't condemn them for their questions and pain. He didn't tell them to just stop it out. He reached down to their deepest pit of suffering and lift them out of that situation. Why? Because He cared. God showed compassion. He offered mercy. He brought hope. He instilled purpose. He gave victory. And He still works in the same way today. And if you are suffering right now, kung anong ginawa Niya na pagpapatulog at pagpapahinga kay Elijah, baka yun ang kailangan mo. Kung paanong pinatawad Niya si David sa kanyang mga kasalanan, baka iyon ang kailangan mo. Kung paanong ibinalik lahat ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala kay Job, baka ganun din ang gawin ng Diyos sa iyo. Pero mga kapatid, kung hindi man ganun, kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ama, not our will, but His will be done. Amen? Tandaan po ninyo, our world desperately need joy givers. Our world desperately needs hope bringers. Our world desperately need those in our lives who will help us remember what real grace is
and where lasting help is found. The greatest truth is this: we have a Savior, we have Christ, we have Christmas, who understands our pain, who knows about every weaknesses and hurt, and reaches out with compassion and hope. Jesus is the healer. He is the Redeemer, the Restorer, and friend. He will never, take note of this, He will never waste a season of suffering we face. But He will use it in some way to bring good, to instill purpose, and to help others to make us stronger. Amen? Walang sayang na karanasan sa mga mananampalataya. Walang sayang na experience sa mananampalataya. Lahat ng ito ay pwedeng gamiting patotoo para sa iba at pag-asa para doon sa mga dumadaan din sa ganitong mga kalagayan. Kaya kung nandito ka ngayon sa depression stage, maybe God is just building a testimony in your life. Maybe God is just writing something that you can share para sa iba. At tandaan po ninyo, depression is common, yet very treatable. It is a treatable condition that affects many people in our world. Yet, a statistic tells us that only about 1/3 of those who are depressed actually receive treatment. Ulitin ko po, a statistic tells us 1/3 lang daw ng mga depressed ang tumatanggap ng treatment, kasi po yung iba nagtatagumpay na sa kanilang mga depression. Pero alam niyo po mga kapatid, ang problema ito, since 80 to 90% of those who do seek treatment often report feeling better within a few weeks, no? Yung mga 80 to 90% na hindi nagpapagamot ay nakakaroon na ng pakiramdam ng pagbuti within a few weeks. It is also known that depression is always linked to the cause for over 2/3 of suicide reported each year. It is very serious. Para maintindihan nyo po, 1/3 ng mga depressed na tao ang siyang tumatanggap lang ng treatment. Yung 80 to 90%, hindi na po sila tumatanggap kasi after a couple of weeks, pakiramdam nila they're okay. Pero mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, most suicide report, ang cause ay depression. Nakuha niyo po? Kaya you need not to carry the bag of depression with you all the time. Help is available. Don't feel the need to try to hide your pain or struggle through on your own. If you are having depression right now, wag mong pasanin. Ikwento mo sa iba, magpatulong ka sa iba, humanap ka ng tulong, talk to a counselor, seek out professional treatment if necessary. And if you find yourself in dark places today, know that you are not alone, not ever. God knows your way. God knows your way is with you always, and has good still in store for you. He is available. Amen? So purihin po ang Panginoon mga kapatid. Thank you po sa inyo pong pagsubaybay. But then again, I would like to remind all of you, hindi po nakakatulong na ilagay sa ating mga bagahe ang bag ng depression. Kailangan po yung mapagtagumpayan at kailangan po yung iwanan at huwag nating isama sa ating paglalakbay sa buhay. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa ating journey ngayong umaga. Kung gabi na sa ating mga pagtulog, palayain natin ang ating mga isipan sa ating pagtulog. Sa kapayapaan ng Diyos, tayo ay magpahinga at sa pag-asa na ang Diyos ang siyang lagi nating kasama. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami
Nagpupuri po kami sa iyong dakilang pangalan. Kinikilala namin ang iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na sa lahat ng sandali ay kasama namin at hindi nagpapabaya. We are praying to you, O Lord, na ikaw po ang sumama sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang amin pong mga kalagayan sa buhay, yung amin pong mga karamdaman, maging ang mga bagay na amin pong pinagdadaanan sa buhay, yung mga kalungkutan, mga bagay na nagpapahirap ng aming mga damdamin, mga emotional baggages na meron kami. Sa iyo po mga kamay, Panginoon, inilalagay namin ito at humihingi kami ng tulong. May you grant us, O Lord, the peace that passes all understanding. And that peace only comes from you. Samahan mo po ang aking mga kapatid sa iba't ibang mga karanasan ng buhay, sa iba't ibang mga pinagdadaanan. Pagpalain mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at maranasan nila parati, Panginoon, ang paghipo ng iyong Espiritu sa bawat isa sa kanila. Sa mga may karamdaman, kilala mo sila by name. Sa mga may pangangailangan, alam mo po kung ano mga bagay na kulang. Sa mga problema sa relationship, alam namin kaya mong gawing magkasundo ang sino man, at naniniwala po kami kung ano man yung mga pinagdadaanan namin sa biyahe ng buhay, kasama ka namin. Basbasa mo po kaming lahat ngayon, Panginoon, lalo na po ang mga tagapakinig sa Tinig ng Pag-asa. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin. Amen and amen. Magandang araw po mga minamahal na mga kapatid. Purihin ang Diyos. At sa umaga pong ito ay I hope na pagpala po kayo. Magandang araw kapatid na Emily Maranyo, Ate Telly Hernandez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ate Nene Enriquez, kapatid na Agi Victa, Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Kapatid na Laina Bayas, magandang araw sa iyo. Ate Mary Bay Santos, Robert, si Bobet Sarte Basila, magandang araw Bobet. Kapatid na Lee Asturias Hodril, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan, Ate Paz Perez, Ate Marie Cruz, magandang araw po. Ate Susan Kamunggol, magandang araw po sa inyo. Sabi po ni Laina Bayas, basahin ko lang po. Madaming beses po ako nakaranas ng ganyan, mahabang panahon pastor, pero ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, ang ipinagkaloob niya sa aking katangian ay sobrang katatagan. Kahit ako nahanga sa aking sarili, nalabanan ko ng mag-isa. Amen. So praise the Lord. Salamat sa Diyos. Magandang araw po Nanay Elong Santarin. Good morning po Kuya Eric Maines. Magandang araw din kay Marjorie at kay Daryl Almasar. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Nanay Belen Olaes, Ate Merly Toledo, kay Lily Camyalu, magandang araw bunso. Kay Kuya Radante Kerubin, magandang araw po. Kay Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Kay Mariby Frias, kay kapatid na Beng Ermino, welcome sa Tinig ng Pag-asa kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. At kay Rolly Causaren, magandang araw. Kay Ate Esther Bautista, Ate Esther, kasama kayong lagi sa aming mga panalangin. Lakasan niyo po ang inyong kalooban at ang pagpapala nawa ng Diyos ang sumainyo kay Kuya Ante at sa buong sambahayan. Magandang araw po kapatid na Olivia Alisangco, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Pastor Harold Barcenas, magandang araw sa iyo Pastor. Kay kapatid na Rolly Causaren, kay kapatid na Echi Bartolome, magandang araw sa iyo. Ganon din po kay Len, sino kayang Len? Si Len Makatangay? Baka si Len Makatangay ito. Hindi ko po kilala. Welcome sa Tinig ng Pag-asa mga kapatid. Kapatid na Charito Querol, magandang araw. Kapatid na Ernel Advincula, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon dyan sa Amerika. Ganon din po kapatid na Maylin Aranzazo,
Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Laila Lontok, magandang araw po. Kapatid na Vanji Magnaye, si Benji San Gabriel, magandang araw pare. Ganon din po kay kapatid na Rosie Silla, magandang araw po. Kay Ate May Kapilyar, magandang morning Ate May. Kay kapatid na Miriam Galvan, kay Ate Mirna Sinfuente, kay Ate Vanji Aliliran. Sabi ni Nani Belen, amen po, thank you Pastor sa mabiyayang mensahe, God bless you and your family. Ayan, sabi ni Pastor Harold Barcenas, ano yun? Thank you po Pas for the message, God bless you more with your whole family. Sabi ni Kuya Larry Montillano, maraming salamat po sa biyayang paalala sa mensahe. Sabi ni Nanay Carolina Bukiran, salamat po sa mensaheng nakatulong sa amin ngayon. Salamat po Nanay Carolina Bukiran. Ate Mary Bay Santos, magandang araw po sa inyo. Ate Paz Perez, kapatid na Romulo Casulya, magandang araw sa iyo kapatid. Welcome sa Tinig ng Pag-asa, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Sabi ni Connie Salmorin, Pastor, always, amen, always Pastor. 2011 po, August 3, nakaranas po ako ng depression, pero thanks God at napagtagumpayan ko rin po sa biyaya ng Diyos at sa prayers po ng mga kapatid sa pananampalataya. Amen. So purihin po ang Panginoon. Sabi po ni Tita Castillo, amen daw. So praise the Lord. Good morning Tita Castillo. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po. Ate Delia Magkawas at kay Kuya Van Magkawas, magandang araw po sa inyo. Ate Ellen Gonzales at kay Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Ate Norma Luarca, magandang araw po. Ayun, so namatayan pala ng asawa si Connie Salmorin at naging cause ito ng kanyang depression. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang tulong at nakarecover na si Connie. Yan. Salamat din po sa panonood, Ate Del Sauler at Kuya Eddie Sauler, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jesse James Abad, magandang araw. Ate LV and Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Esther at Ferdy Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Kapatid na Sara at Predicador June Colina, pagpalain kayo ng Panginoon. Good morning Dave Cabrera, magandang araw, regards to Vanji at sa inyong mga anak. At pagpalain kayo. Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Ayan, sino pa ba yung nagpapabate? Wala na po yata na po. Yung iba po kasi ay lumalampas mga kapatid, pag paumanhin ninyo, pag lumalampas po ay hindi ko na nababasa. Ganun pa man ay binabasa ko po ito pagkatapos po. Yung inyong mga comments pagkatapos po ng broadcast, ipopost ko na po ito sa YouTube. And after posting it sa YouTube, binabasa ko po yung inyong mga comments. At wala po nakakalampas dyan. Pasensya na po kayo kung hindi ko ma-shout out lahat na po. Pero alam ko po na maraming nanonood. Sina Ate Ading Hinido, nanonood po yan. Si Kuya Dante, si Kuya Noel Lapus. Ayan, lagi po sila ng mga taga-subaybay natin. Sina Ate Nelia Fernandez mula sa Amerika. Sina Ate Joyce Pakinggan. Ayan, marami po sila eh. Sina Ate Mirna Sapitan. Ayan, so pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang biyaya ng Diyos nawa ang inyong maranasan. Tuesday na po mga kapatid. Malapit na po ang Pasko. Kaya I would like to remind all of you na yung mga nagiging pagpapala sa buhay niyo spiritually, don't forget to greet them on Christmas, yung mga mahal niyo sa buhay. Alam ko po na medyo kakaiba yung celebration ng Pasko ngayon, pero alam niyo po ang Pasko ay gusto lang ng Diyos na ibalik sa orihinal na layunin nito. Kasi po, in recent years, ang celebration ng Pasko ay totally kakaiba na doon sa original na celebration ito. Napofocus na po ang Pasko sa pagiging komersyal ng selebrasyon. Ang dami nating idinagdag sa Pasko na binawasan naman natin ang tunay na meaning nito. In fact, yung Kristo na siyang celebration ng Pasko ay nawala sa Pasko, napalitan ng Santa Claus, napalitan ng Christmas tree, napalitan ng mga regalo, ilaw at kung ano-ano pa. So that is how we celebrate Christmas nowadays. Maybe this pandemic, and what this pandemic did
is for us to focus and bring back the old ways on celebrating Christmas. And the old ways of celebration is really focusing on the Savior, on Jesus Christ. Amen? Pero kung talagang hindi kayo mapigilan at gusto nyo pa rin iraos, kahit na walang mall na mabilihan dito po sa Winnipeg, walang mall na bukas. Kahapon po, sinubukan ko na pumunta sa mall dahil nag-deposit po ako ng cheque sa bangko. Pumunta po ako sa mall, sa isang maliit na mall dito. Tinignan ko po kung anong bukas. Dollarama lang ang bukas. Dollar store lang ang bukas. So, kung maganda po yun, kung meron kayong gustong iregalo, pumunta kayo sa dollar store, yun lang kasi ang bukas. At least mura-mura. Matipid-tipid ang pwede nyo pang regalo ngayon. And many people are opted to buy gifts sa mga Amazon, sa online. So wala pong pwedeng pumigil sa inyo kung gusto niyo yan. But then again, I would like to remind you that Christmas is not all about us giving something to those people who are close to us, but the real essence of Christmas is God giving His only beloved, only begotten to not His friend but to His enemy. No? So sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Ama, binigay ang kanyang bugtong na anak upang muling iduktong ang ugnayang naputol because of sin. So yun po yung halaga ng Pasko. By the way, marami pa namang araw at marami pang mga pagkakataong tatalakay tayo ng mga tungkol sa Christmas. Maybe pag natapos na po natin tong series na ito, I don't feel like cutting the series kasi alam ko po ito yung mga bagay na pasan-pasan natin eh. No? Pero pwede nyo ilagay sa comment kung ayaw nyo na tong series na ito, we can move to another series. Pwede naman po tayong lumipat ng ibang pag-aaral. And then again, if you have something that you want me to discuss, so you can just comment me and message me kung ano yung gusto ninyo, and then I will discuss it with you. At okay naman po tayo na mag-discuss. Ano po? Kaya lang po, ayoko po masyadong magdi-discuss ng mga ano tawag doon, theological subject, kasi yung mga theology, yung pastor nyo na lang ang tanungin nyo, because maybe you have a different theological stand kaysa sa akin. Baka awayin pa ninyo yung pastor nyo kapag yung turo ko when it comes to theology ang inyong mapakinggan. So kaya I will just be discussing things that will help you grow spiritually, something that will inspire you to your walk as a Christian. Yun po yung maririnig nyo sa Tinig ng Pag-asa. So again, maraming salamat, at ang biyaya ng Diyos ang sumainyo, at see you again tomorrow. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.